Uking ang pagkakasangkot ng isang pulis sa pagbebenta ng mga nakaw na motorsiklo. Ngayon, nadiskubring mga pulis din pala ang kanyang mga customer. Umabot na rin sa 8 ang mga pulis na iniimbestigahan sa kaso. Exclusive na Papatrol, Dolan Castro. Isang araw matapos ilabas sa TV Patrol ang mga narecover na mga nakaw o manong motorsiklo, dinagsa ng mga nanakawan ng motor ang Camp General Alejo Santos sa Bulacan. Pero kapansin-pansing ilan sa mga motor, burado na ang mga orihinal na chassis number. Karamihan sa mga parokyano ng mga nakaw na motor, mga pulis din. Sa ngayon, umabot na sa 8 ang bilang ng mga pulis na kanilang iniimbestigahan. Bukod kay PO2 McFord Hugo ng Santa Maria PNP na na-entrap, at sa 4 pang pulis na mula May Kawayan, Hagonoy at Ginto PNP. 3 pang Police Officer 1 na mula naman sa PNP San Miguel Bulacan, Malolos at Anti-Illegal Drugs Unit ang nagsauli na rin ng mga walang papeles na motor. Nakita namin dito kasi kapwa pulis ang nagbenta eh. So yung binenta ng parang nagtiwala siya na galing sa kapwa niya, pulis, binili nila. Pero wala silang patunayan na yung kinuha nilang mga motor ay may mga papel. 7 unit din umano ang naibenta naman ng isa sa mga iniimbestigahang pulis Bulacan sa ilang pulis sa Nueva Ecija. Sinisilip din ang posibilidad na may kasabot silang ilang sibilyan. Ayon po sa Bulacan PNP, 5 sa 8 iniimbestigahang pulis ngayon dito ang nakatira sa Tondo, Maynila. Kaya naman inaalam nila kung may kaugnayan ng mga ito sa mga naglipa ng carnapper sa Maynila. Posibleng humarap sa kasong administratibo at kriminal ang mga pulis. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino. Sunod-sunod ang insidente ng carnapping sa bansa. Ano nga ba ang dapat gawin oras na biktima ng carnapping? Nagpapatrol, Winnie Cordero. Nanakawan na ba kayo ng sasakyan? Narito ang ilang mga bagay na dapat niyong tandaan. Una, pumunta agad sa pinakamalapit na police station na sumasakop sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pangalawa, ihanda mga sumusunod na mga dokumento. Original ORCR ng kotse, police report, certificate of encumbrance mula sa insurance company para malaman kung fully paid na ang kotse o hindi pa. Mother file, kung saan nakasaad ang history ng sasakyan mula sa unang may-ari nito hanggang sa kasalukuyan. Saan ito nabili, mga pinagawang parte ng sasakyan, pati repainting. Insurance policy, susi o spare key ng kotse at complaint sheet or alarm sheet with signature mula sa pulis. 90 days ang palugit ng Highway Patrol Group bago mag-issue ng Certificate of Non-Recovery bilang pagpapatunay na hindi na talaga nakitang muli ang sasakyang na-carnap. Pangatlo, ayusin naman ang mga dokumentong kailangan para makapag-claim ng benepisyo mula sa car insurance company. Dalhin agad sa kanila ang mga kopya ng police alarm sheet, insurance policy, ORCR ng kotse at driver's license ng may-ari para maisagawa na ang sarili nilang investigasyon sa kaso. Matapos ang 90 days, isubmit na ang Certificate of Non-Recovery mula sa Highway Patrol Group para maproseso ang claim na maaaring makuha sa loob ng 1 buwan kung kompleto lahat ang mga dokumento. Hindi maiiwasang maging emosyonal sa ganitong pangyayari, pero piliting ibalik ang linaw ng isip para magawa ang lahat ng hakbang na ito at maiwasan ang iba pang problemang dulot ng carnap. Ako po ang inyong Tita Winnie. Tandaan, tamang diskarte lang ang kailangan para winner sa life.